Good morning po mga idol, mga viewers, sa mga subscriber. Shout out po sa inyong lahat. Shout out by Raul. Shout out sa iyo. Happy New Year sa mga viewers ko. Happy New Year sa inyong lahat. Ah, sa mga vlogger ng Palawan, sina Aranchado, sina Buhay Isla, shout out. Sa vlogger ng Camarines Norte, sila Kuya Bal, shout out. Ako po ay masugid ninyong tagapanood at subscriber din ninyo, Kuya Bal. Kalinga Prab, shout out din sa iyo. Shout out. Mega love shout out po sa inyong lahat. Happy New Year po. Pasensya na po muli, ngayon na naman lang uli ako nakapag-vlog, ng video. Sa totoo lang po, marami po akong ginagawa na hindi ko po mabidyohan. Dami. Meron pa ako ditong kaya lang pa ako nag-video ngayon dahil gusto ko pong mag-shoutout dun sa mga viewers ko, sa aking mga subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa 222 subscriber. Magandang tanghali. Happy New Year po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe po sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Salamat sa pagdalaw po ninyo sa aking maliit na channel. Muli po na ako ay mayroong ginagawa po ditong L300 na tumatagas po sa tagiliran. Dahil sira po yung kanyang water jacket. Ayan po mga idol. Ayan. Tagas po ng tagas yung tubig nang dahil po dito may maliit po siyang butas. Itong sinunggit ko. Tsaka talagang nagato na rin. Kinain na siya ng kalawang, malambot na siya. Kunting kuwan mo lang ay nabusarga na. Nawaskag na ang kahintang niya. Shout out sa iyo, Mats Mechanic. Happy New Year. Shout out. Yan po, short clip lang po tayo, short video lang po ako. Yan, mga idol. Yan. Alam niyo po mga idol, kahit po gaano kagaling na mekaniko, talagang darating yung punto na meron kang sasakyan na gagawin na yung kung hindi naman nakikipag-cooperate din ng may-ari. Nakikipag-cooperate kaya lang siyempre kung ayaw naman niyang bilhin or ayaw niyang kumbaga nakikiramdam pa siya. Sa bagay sa pambili wala naman pong problema. Meron naman pambili yung may-ari. Meron pa akong may ginagawa dito, yung dati kong ginawa na isang sasakyan na sa Santa Fe. Yun, nakakailang overheat na po siya. Hindi rin ho talaga pala obra yung kahit na nakakailang repace na yung cylinder head niya, ay lalagyan po natin ng makapal na gasket para lang para ma-recover niya yung mga natanggal sa kanya. Kapag sadyang malambot na po talaga yung cylinder head, ay wala na po tayong magagawa. Na ito po yung ginagawa ko ng Santa Fe. Ayan po oh. Ayan po yung ginagawa ko. Cylinder head niya. Yan. Talaga pong napakanipis na kasi isipin nyo po yan oh. Doon sa malapit na po sa pinaka-bilog. Yan. Kaya mabilis na po siyang mag-init. Pero ang nakakapagtaka naman. Doon po sa kanyang pag-overheat, yung atin pong yung kanyang yung kanyang temperature gauge, nakakapagtaka naman dahil iyan po itong temperature na to. Yan. Hindi naman po siya umaangat ng husto. Hindi siya umaangat. Doon po ako nagtataka. Pag sign ng overheat, dapat umangat po siya ng todo. Hindi naman po masasabing sira yung sensor dahil naangat nga po eh.
ang temperature po niya is hanggang dito lang po sa gitna ng guhit na medyo siya nakababa pa ng konti. Yun. Yun po mga idol. Comment po doon sa sa lagi nakakagawa ng Hyundai Santa Fe na D4EB ang D4EB ang makina. Yun. Yun. Ito pong itong engine block, pinaano ko na po ito. Pina-replace ko na po 'yan. Na-replace na 'yan. Ito po dito po lagi nadadali. Alam nga naman pong sabihin at baka pag may crack naman po ang engine block ay makikita po dito na tsaka hindi mawawala kung may crack siya. Siyempre yung tulak ng compression papasok dito sa engine block at pagkatapos ay siyempre hindi mawawala yung bubbles. Wala na akong ka-bubbles wala nang nabula-bula na para mag ng pressure. Kaya yun po talagang problema na yung cylinder head ay talagang sinasabi ko nga po sa may-ari na palitan na. Yun po sa akin lang po nung unang ma-encounter ko to nagpa-replace ako. Pina-replace ko siya. Pero nung dati pa lang po do sa may sa nagbenta nito ay na-replace na rin. So dalawa sa akin, isa doon sa may-ari. Hindi ko alam kung nakakailan na din doon. Yun. Dumating na doon sa punto na talagang wala nang pag-asa. Kaya sana doon po sa mga lagi nakakagawa ng Hyundai Santa Fe diesel, D4EB ang makina. Comment po kayo sa ibaba. Naman po, patulong naman po kung anong ninyo, common na talaga nito. Sa akin po talaga gusto ko para matapos ng problema nito ay palitan na lang sana ng makina para tapos na ang problema. Kaya alam po siyempre na po natin yung owner na baka hindi niya kayang bilhan ng isang buong makina. Nakakaawa rin naman po siya dahil yun nga po, kasi kung pinapasok ito ng napasok ng tubig ito, dapat mabulutong na nagbubulutong yung nagbubulutong na ang cylinder bore. Yan lang po. Itong marka pong ito napag-istakan lang po ng yan ng tubig. Masok yung tubig sa kanya. Pero pag talagang kumakain po ng tubig ito, ang talagang pagkakaintindi ko po diyan, nagkakaroon po ito ng bulutong. Nagkakaroon siya ng bulutong. Nagkakaroon ng mga butas-butas na dahil yun nga po pumapasok yung tubig ng paunti-unti. Wala naman po, makinis naman Yan. Ay nako. Kaya talagang kahit na anong kwan pa ay talagang dumarating doon sa punto na minsan nauubos yung ating karunungan, yung ating dunong. Saka iisip pagka tayo po ay nakaka-encounter ng mga ganitong problema. Yan. Mga idol, yun po dun sa mga lagi nakakagawa ng Hyundai Santa Fe Korean car. Yan, lagi nga po siya nag-overheat. Pero yun nga pang ko dito, desisyon ko rito na talagang palitan na ng cylinder head. Yan. Yan lang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking pagdalaw, sa pagdalaw nyo sa aking maliit na channel. Yun lang po sa mga idol, mga viewers.
maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po talaga. God bless you all po at maraming salamat. Happy New Year po sa inyong lahat.